Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Pag-usapan nga natin itong si Congressman Leandro Lebiste. Kasi alam niyo sa totoo lang dati bilib ako dito eh. Pero ngayon parang paepal na lang eh. Parang lumalabas na kung meow-meow na rin mga kababayan. May ginawa pa nga akong video dati, kinumpara ko to kay Kasi ito yung mga bagong mga kongresista, mga bata. Kinumpara ko pa siya kay Kiko Barzaga. Sabi ko mas magaling ito si Leandro Lebiste kasi kung maglabas siya ng mga statements, merong kalakip na na mga ebidensya. 'Di ba? May resibo. Eh si Kong Miao Miao, dakdak lang ng dakdak. Kaya ayun, 'di ba? Nasuspinde. So ito, akala ko magaling. Pero ngayon, parang na rin eh. Parang Kong Miao Miao 2.0 mga kababayan eh. Di ba nawala si Kong Miao Miao? Ito ngayon pumalit. Style din Kong Miao Miao eh, no? Kaya minsan napapaisip tayo. Sabi nila ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Pero ngayon, yung mga kabataan ngayon nagiging katulad nito, nagiging Kong Miao Miao na eh. Wala na sa ayos. Siyempre mo, nung nakaraan, di ba dati? Nagpa-picture siya. Pinilit niya mag-picture yung isang congressman na tinitira niya. Style Barsaga. Style Kong Miao Miao. Tapos ngayon, eto, ang dami na niyang sinasabi. Meron daw siyang hawak ng mga dokumento na binigay sa kanya ni Yussi Cabral ng DPWH bago mamatay. At meron daw siyang hawak ng mga, at doon daw sa dokumentong yun ay nakasulat daw doon lahat po ng mga congressman na meron mga insertions. At sabi niya, hindi niya ilalabas yun kasi delikado raw. Ba't pinagyabang mo pa? Pinagyabang mo dahil may hawak ang mga dokumento, ayaw mo naman ilabas. At sabi niya, ilalabas ko ito kung papayag ang DPWH, pero meron na rin daw siya naibigay sa ICI. So marami nagsasabi, ano ba talaga Congressman Lebiste? Ilabas mo na. Bakit pinapatagal mo pa? Pa-epal ka ba? Mukhang pa-epal to si Lebiste eh. Marami ring drama ito sa buhay eh. So, eto mga kababayan ito. Okay. Ito yung compilation na pinagsama-samang sagot at pahayag ni Leandro Lebiste at ni Terry Ridon kasi nagkakainitan na itong dalawang ito eh. Kasi sinasagot ni Ridon yung sinasabi ni Lebiste. So, ito po yung balikan natin kung paano ba nagsimula itong kanilang sagutan. Okay. Sabi ni Leandro Lebiste, ito mga kababayan, ayan yung ito. Kita niyo ba yung mouse? Ba't wala yung mouse ko? Well anyway, ayan po yung nakasalamin. Ayan po si Kong Lebiste. Sabi niya, meron daw siyang hawak ng dokumento ng mga budget insertions. Okay. Sabi niya, na meron siyang mga files mula kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. O ano yung nilalaman ng mga files. Ang laman daw noon ay mga listahan ng mga proyektong insertions sa DPWH at ng mga proponent nito. So, insertions at sino yung nag-insert? Yung proponents. Kabilang ang mga mambabatas, opisyal sa ehekutibo, at maging mga pribadong individual. Sinabi niya na ito raw ang kumpletong talaan ng insertions ng buong bansa. So, yun na sabi niya, meron daw siyang kopya, dokumento, na ibinigay sa kanya ni Cabral na magpapakita na halos lahat po. Lahat. Lahat ng mga mababatas, maging mga opisyal sa executive at pribadong individual. Pwede ba yun? Pwede ba mag-insert yung private personality? Pwede ba maglagay ng insertion sa budget? So, sabi pa ni Lebiste, ayon sa kanya ay merong minimum 150 million na budget insertions bawat kongresista. Bawat kongresista. Pag sinabing bawat kongresista, lahat po ng congressman meron. O party list representative kada taon. So yearly, meron pala silang minimum 150 million na insertions. Meron silang mga proyekto, bahala sila kung saan nila ilalagay. Okay lang naman yun eh. Okay lang naman yun kung talagang mapupunta doon sa proyekto lahat po ng pondo. Kaso po kasi ngayon,
napakasama na po ng sinasabing insertion. Bakit po? Kasi kapag meron kang insertion, automatic meron kang kickback. Ayun po ang nagpasama Diyan po sa insertion, sa salitang insertion, yung kickback. Kasi pag nag-allocate ka ng proyekto, ng budget sa isang proyekto, automatic meron kang 25% to 30%. Ayun po yung yung ikinasama ng mga insertions. So kapag sinabing meron kang insertion, ibig sabihin, ikaw ay nakikinabang sa kickback ng insertions mo. 'Di ba? So merong lahat daw bawat kongresista ay merong minimum. Minimum pinakamababang 150 million na budget insertions o kada taon. O bagamat pwedeng mas malaki pa ang halaga depende sa tawag ng proyekto. Okay. At etong mga files daw na ito ay pinakita na niya dyan po sa Independent Commission for Infrastructure at sa Office of the Ombudsman bilang bahagi ng pag-iimbestiga at naghihintay pa siya ng opisyal na pahayag mula sa DPWH kung kailan pwede itong ilabas sa publiko. Okay, bakit hindi niya inilalabas? Sabi niya, delikado raw. Ayon sa kanya, hindi niya agad inilabas ang buong talaan sa publiko dahil ayaw niyang makompromiso ang proseso o trabaho niya sa Kongreso at naghihintay siya ng direksyon mula sa DPWH Secretary. Ayan po yung statement na ito ni ni Congressman Lebiste. Ngayon, ito naman yung pahayag ni Terry Ridon. Nag-aaway na po itong dalawa. Nag-aaway na po ito Sagutan na po sila ito naman yung tugon ni Representative Ridon. Unang-una, question ang claim ni Lebiste. Sabi ni Ridon, siya po ay nagpahayag ng pagtutol sa mga pahayag ni Lebiste. Isa siyang aktibong kritiko ng mga aligasyon ng malakihang insertions at sinabi niya dapat may konkretong ebidensya bago maglagay ng matinding pahayag tungkol sa sabwatan o maling gawain sa budget. O dapat meron ka raw meron kang ebidensya. Baka naman ang kwento nito ni Lebiste, puro kwentong barbero lang. So dapat may resibo, dapat may ebidensya. Okay. Ito pa, sabi ni Ridon, ito na yun, no? Ito na yun. Paano ako magkaka-insertion? Hindi naman ako congressman noong 2024 sa 19th Congress. Kauupo ko lang sa 20th Congress noong June 30, 2025. Tanga. Natanga ka pa tuloy, Congressman Lebiste. Paano nga naman magkakaroon ng insertion itong si Congressman Terry Ridon kung kakaupo pa lang niya? Yan pinag-uusapan natin ay yung mga panahon ng 19th Congress. Budget ng 2025. So hindi pa siya congressman noon. Paano siya magkakaroon ng insertions? Sabi dito tinutulan ni Ridon ang pagkakasabi ni Lebiste na siya raw ay may 150 million na insertion sa 2025 budget. Sinabi nga niya, hindi naman siya membro ng Kongreso nung tinutukoy na panahon ng paggawa ng budget. Kasi yung budget na yun ay under po sa 19th Congress. Kaya hindi daw siya posibleng magkaroon ng insertions para sa 2025. Kaya sabi niya, tanga daw itong si Lebiste. Ito pa, sabi ni Ridon, bakit ngayon lang isinisisi ang mga ito? Binanggit din ni Ridon na kung totoong may ganitong detalye ang mga dokumento, bakit ngayon pa lamang isinasa publiko ang mga ito at bakit hindi ito nilabas agad para sa mas maagang investigasyon ng mga anomalya sa flood control? Lalo pat may mga kasong umuusad na sa mga nasabing proyekto. Pero nga ako nabasa Bakit ngayon nyo lang nilalabas yan, Congressman Lebiste? Meron ba kayong minimekos-mekos? Meron ba kayong niluluto? Meron ba kayong binabalak? Ano ang binabalak ninyo? O meron bang tao sa likod ni Lebiste? Kaya siya nag-meow-meow? O aw-aw? Kung mahilig sa pusa ito, baka mahilig sa aso. So ano na lang to? Aw-aw, Congressman aw-aw. Yung isa si Congressman meow-meow, ayun po yung nasuspinde. So ito si Kong aw-aw na lang ito. Kahul lang kahul Si Kong aw-aw. Okay. Sabi rito, mas mainam na ilabas si Lebiste ang dokumento. Ang dami niya kasing palusot. Ako, delikado. Pag ko muna ilalabas to, delikado. At magpapaalam muna ako sa DPWH. At magpapaalam ka pa sa DPWH. DPWH nga yung sangkot.
Diba? So, sabi ni Redon, kung totoo may listahan o talaan na mahalaga sa investigasyon, ay dapat na agad na itong ipakita sa publiko o sa investigasyong formal at hindi lamang sa social media. Ito ay sa isang banda ay makakabuti dahil ito ay magpapakita ng transparency. Ayan po yung sinabi ni Redon dito kay Kong Aw-Aw. So, yan yung sagutan ng dalawa, ni Ridon at neto ni Lebiste. At ito pa mga kababayan, no? Sabi ni Lebiste, ay pumasok daw siya sa opisina ni Cabral at bit-bit niya yung mga dokumento na ibinigay sa kanya ni dating Yuse Cabral. Pero lumalabas doon sa security log, ang bit-bit nila ay pizza. Mga kababayan, pizza po ang kanilang bitbit, hindi po dokumento. Wala po siyang bitbit na dokumento, pizza meron. Ayan pizza not papers. Yung security log contradicts Leandro Leviste's claims on Cabral files. Ano ba talaga kung aw-aw? Ha? May itong security log from the Department of Public Works and Highways ay cast doubt on Batangas Representative Leandro Leviste's claim that he left the office of the late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral carrying files allegedly detailing nationwide budget insertions. Ito mga kababayan. Base po dun sa sa security log. Ang bit-bit nila palabas ang opisina ni Leviste ay pizza. Hindi po papel. Sabi, anong statement? Noong December 21, sabi ni Leviste na may binigay si Cabral sa kanyang dokumento. Nakasulat daw yung mga proponents ng DPWH insertions nung siya ay dumalo noong September 4. Supposedly upon the instruction of DPWH Secretary Vince Dizon. Inutos daw ni Vince Dizon. Pero nung tiningnan na yung log, yung official security report ng kanyang pagbisita, iba naman yung kwento. Sabi sa incident log na ginawa ng isang security officer, dumating itong si Leviste mga 4:41 ng hapon at may mga kasamang bodyguard at driver. At bago raw dumiretso sa opisina ni Cabral, siya ay huminto sa office ni Direktora Alex Bote at nanatili roon ng 3 minuto. Pagkatapos noon, pumunta na si Leviste sa opisina ni Cabral, 4:25, at siya ay nanatili roon sa loob ng opisina ni Cabral hanggang mga alas 5:30 ng hapon. Sabi sa report ng security, nung pumasok daw ito si congressman sa opisina ni Cabral at nung siya ay lumabas, wala naman daw nakita itong gwardiya na meron siyang bitbit. Ang report po ng security personnel ay may, nung sila pumunta doon sa opisina, ay meron po silang bitbit na 6 na box ng pizza. At nung sila umalis na sa opisina ni Cabral, itong si Leviste ay pumunta doon sa programming office at siya nanatili doon ng 20 minutes. At nung lumabas siya, ayun, napansin daw ng gwardiya na meron siyang bitbit na 3 hanggang 4 na piraso ng papel. Na hindi naman na tinanong ng gwardiya sapagkat nagmamadali daw itong congressman. At ayon sa report ay dumiretso itong si Leviste at itong si Cabral kasama nilang kasamahan at umalis na po, pumunta sa lobby at pauwi na. So, ang report yung bit-bit nila ay pizza at dinistribute po. 2 doon sa guards table at yung iba po ay doon sa personnel na duty sa 5th floor at sa lobby. At yung 2 ay binigay sa office ni Cabral. Yung isa naman daw ay bit-bit ng driver at yung isa sa office staff. At base sa report ng mga duty guard sa lobby at pedestrian gate, nakita raw nila si congressman na naglalakad papunta sa kanyang sasakyan without walang bit-bit na dokumento. Meron yung kanyang bodyguard, merong isang pizza na bit-bit, isang box na pizza. So, yan mga kababayan. Kaya tayo nagdududa dito kay Kong Aw-Aw eh. Mali-mali yung sinasabi.
Tapos, yung pating kay Ridon, sinabi, tama naman si Ridon, hindi nga siya congressman doon, paano siya magkakaroon ng insertion? So, kapag may mali ka ng sinabi, patay ka na. Ibig sabihin, hindi na ka panipaniwala yung mga sasabihin mo pa. Ganun yun eh. Hindi ka magiging credible witness kung meron ka nasabing hindi totoo, mali at napatunayang palpak. Kapag ganun na nangyari, hindi na paniniwalaan yung the rest ng istoryahe mo. Ganun yun. Kaya etong si Libis, hindi natin alam kung ano ba talaga to. Ano ba ang problema na ito? At nag-aaw-aw, kumakahol-kahol. O gusto lang sumikat. Sabi nga ng iba, pa-epal. Ayan, naabangan natin. Tingnan natin kung totoo ba na may hawak siyang dokumento o meron lang silang minimekos-mekos. Baka meron tao sa likod ni Lebiste na ayun ang malalaman natin mga kababayan sa mga darating pang mga panahon. Okay, so yun lang po muna mga kababayan ng ating update. Ito bang si Kong Lebiste ay totoo o pa-epa lang? So yun yung tanong natin. Kaya sa tingin niyo mga kababayan, ano ba to? Totoo ba to? Pa-epa lang. Pakisulat nga po sa comment section ang inyong mga opinion dito sa ginagawa ni Kong Lebiste. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.